ang dami kong napasok. Bakit kanina lang ako nakakita ng hindi pwedeng mag-offer yung mga bisita? Bakit wala kayong tithes? Bakit wala kayong love offering? Bakit wala kayong ganito na nakasobre? Marami tayong relihiyon at saka marami pong pangalan ng ating Panginoon. My Lord, Jose, at kung ano pa. Samantalang nandyan sa Biblia na ang pangalan ng Ama ay hindi pa ho nabuo gaya ng YHBH. Tanong ko lang ho kung ang pagiging tomboy at bakla ay isang kasalanan. Palagi po akong nanonood ng programa mula pa po na ako ay 4th year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin August 14, 1942. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Meron po ba talagang nababasa sa Biblia na nadirectivang nag-uutos sa mga apostoles sa pamamagitan ni Kristo na ang tao ay maaaring pumatay ng mga hayop upang maging pagkain? Utos po kay San Pedro, pakinggan nyo sa Gawa 10:13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. So, pinapapatay muna bago kainin. Di ba? Magpatay ka at kumain. Alam nyo, kapatid, ano naman po yun logical naman yun na bago natin kainin yung manok, papatayin muna natin. Yung baboy, bago natin kainin, papatayin muna natin. Yung kalabaw, yung kabayo, papatayin muna natin. Kasi kung hindi po natin papatayin at namatay yung baboy sa kanyang sarili o namatay yung kalabaw sa kanyang sarili o yung baka namatay sa kanyang sarili, bawal naman pong kainin yun. Pakinggan nyo sa isang talata ng Deuteronomio. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Yan. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Sabi po sa Israel. Kasi, alam nyo, pagka namatay sa sarili, maaaring may sakit yon, mahawa ka pa. Kaya, bawal po yon. Kaya kailangan patayin talaga yung kakainin mo. Ibig sabihin, buhay siya. Sariwa siya. Papatayin mo, kakainin mo. Bakit nyo po tinanong yan, kapatid? Na ano ho yung, yung ang tawag ito, yun yung kumakain lang ho ng vegetarian. Alam nyo, ang tao po maganda yung vegetarian. Wala po akong tutol sa vegetarian. Pero hindi po dapat yun idoktrina, kapatid. Hindi po idodoktrina yun. Kasi lalabas, pinangungunahan pa natin ang Diyos. Ang Diyos naman, di naman binawal magpatay ka ng hayop at kumain ka Hindi naman po binawal yun. Sa vegetarian, pag sinabing vegetarian, strictly, hindi sila kumakain ng hayop, ng karne, hindi sila kumakain pati isda. O, tenyo? Kasi ganito, kapatid, kung gusto nyo mag-vegetarian, it is a choice. It is your choice. But you must not be indoctrinated to be a vegetarian. It must be your choice. Kasi si Kristo kumain ng isda hindi ba siya ang halimbawa ng Kristiyano? Kumain po siya ng isda Kumain din siya ng karne.
Si Pedro, si Pablo, kumain din ng karne. O di si Kristo, hindi purely vegetarian. Pero if you elected for yourself to be a vegetarian, nothing is wrong. Ang masama, ipatupad mo at gawin mong bahagi ng pananampalataya at ipagbawal mo yung karne. Lalabas po, antikristo ka nun. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:3, ganito nakasulat. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yun, masama pala yun, yung ipagbabawal mo yung pag-aasawa at yung pagkain ng lamangkati. Kasi, ang sabi sa Biblia, yung mga lamangkati, nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So pag alam mo ang katotohanan, hindi mo ipagbabawal yung lamangkati. Yan. Kaya hindi po masamang kumain ng karne, kapatid. Meron po bang nakasulat sa Biblia na may tanging at nag-iisa lang na iglesia o relihiyon na ibinigay ang Diyos Ama at binasbasan upang maging nag-iisang iglesia o relihiyon sa mundo sa pamamagitan ni Kristo? Ang Diyos hindi magkukulang. Hindi po magkukulang. Nasa Biblia po kung alin yung dapat nating samahan na relihiyon o iglesia o samahan. Hindi po kulang, nasa Biblia. Hindi lang tinuturo nung iba. Pakinggan nyo, babasahin ko sa 34:16 ng Isayas. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Magkukulang po ba ang Biblia, kapatid? Hindi po. Sabi ng Diyos, kahit isa sa mga aklat na ito, hindi magkukulang. Kaya kung babasahin lang natin, sasaliksikin natin, walang kulang ang Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos magkulang o may makalimutan na kailangan natin. Tinan ninyo, alam ng Diyos na dito sa mundo may kagaw. Di ba Makati yun? Ano panlaban sa kagaw? Di ba kuko? Atin yun, binigyan tayo ng kuko para pagkakamutin mo yung kinagat ng kagaw, tiris-tiris yung kagaw dun sa kuko mo. Yung ba namang kailangan mo yung pangkamot sa kati? Nilagay ng Diyos alam ng Diyos na ikaw ay sisipunin. Naglagay ang Diyos ng gamot sa sipon. Kagaya ng mga maaasim na prutas. Alam ng Diyos na kakailanganin natin ng tubig. Nagbigay ang Diyos ng tubig. Ngayon, kailangan natin ng anumang mga bagay. Binigay lahat ng Diyos. Yung pa ba namang espiritual ang makalimutan ng Diyos para tayo wag magkulang? Saliksikin lang natin sa Biblia. At sa Biblia po, talagang mayroong isa na iglesia. Nasa 2 Korinto po yan, 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ano po ang iglesyang ipinangaral ni Pablo, kapatid? Iglesia ng Diyos. Ang tunay na iglesia po, tinatawag yan sa pangalan ng may-ari. Kasi pag sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Pakinggan nyo sa Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ganun po yun. Parang kalabaw ni Pedro, ang nakaduktong pangalan ni Pedro, bahay ni Pedro, asawa ni Pedro, anak ni Pedro, nakaduktong pangalan ni Pedro. Kung sa Diyos, kanino mo tatawagin? Siyempre, anghel. Anghel pala, kaninong anghel? Basta ba anghel? Merong anghel ng demonyo Kaya sasabihin mo, para maging kompleto, anghel ng Diyos. Ayan. Espiritu. May espiritu ng demonyo. 16:14 ng Apokalipsis. Para makilala, espiritu ng Diyos. Diba?
tao ng Diyos. Di ba? Iglesia, kanino? Dapat yung iglesia, kung sa Diyos, ang tawag, iglesia ng Diyos. Yun po ang nasa Biblia. Kaisa-isa po yun, kapatid. Ang itatanong ko lang po sana, yung ano po kaya ang verse sa Bible na pwede niyong ipayo o maibigay sa akin para mapagtagumpayan ko po ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ko po. Marami pong verse, kapatid. Kung yan ay talagang pagsubok, kaya lang ganito. Gusto ko kayong dagdagan po ng kaalamang espiritual. Huwag kayong magagalit. Meron pong dumarating pagsubok. Pero meron dumarating palo ng Diyos sa tao. Kasi namamalo po ang Diyos eh. Kung di ka kumikilala sa Kanya, minsan nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo gusto, kasi bunga ng hindi pagkilala sa Diyos, pinapalo ng Diyos yung ibang tao para makaalala ka sa Diyos. Alam niyo kung minsan yan, lindol, mga bagyo, mga baha, kung saan ang tao napapahamak. Paraan po ng Diyos yan para magising tayo eh. Pinararamdam ng Diyos sa atin na baka tayo nakakalimot sa Kanya, nagagalit siya. Pakinggan nyo sa isang talata ng Job, pag lumilindol, tandaan nyo, nagagalit po ang Diyos. 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Pagka po umuuga ang lupa, nagagalit ang Diyos ang ibig sabihin. Bunga po ng galit ng Diyos yan sa tao, nayayanig ang lupa. Yan, paalala ng Diyos yan sa atin para matuto tayong mag-aral, mag-isip, baka magsisi. Ngayon, meron pong ganyang mga pangyayari, may palo ang Diyos, kagaya ng sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 12, ganito po ating mababasa sa versikulo 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ayan, pagka kinikilala kang anak ng Diyos, pinaparusahan tapos pinapalo. Yan po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Kaya dapat maintindihan nyo po yan. Ngayon, meron naman pagsubok. Yun yung sinasabi nyo. Kaya lang dapat, alam mong i-distinguish, ano ba yung pagsubok, ano ba yung palo. Baka akala mo, pagsubok pa, palo na pala. Ganon. Kailangan po maintindihan natin yon. Ngayon, yung pagsubok, pagka dumadating po yan, maraming talata sa Biblia na pwede nating mapanghawakan. Halimbawa, yung sinabi po ni San Pablo sa 13 ng unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Hindi naman pala pahintulot ng Diyos na yung higit sa kaya mo dumating sa iyo kapatid. Kahit na yan tukso, kahit na yan pagsubok, hindi papayag ang Diyos na higit sa kaya mo ang dumating. So pag dumating, para wag kang manghina, para wag kang mawala o para wag kang magwala, pakinggan nyo naman ang unang Pedro 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Dapat po pala pag dumarating yung mga pagsubok, huwag tayong mawalan ng loob. Matuwa pa tayo, sabi ng Biblia, at kayo'y mga galak, sabi ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, nagiging karamay tayo sa hirap ni Kristo.
Ayun po, kapatid. Nakita niyo si Kristo nung pinapasan niya yung krus, katakot-takot na hirap ang ginawa niya, pagtitiis niya, dinuduraan siya, sinasampal siya, minumura siya ng mga tao, pinagtatawanan siya, hinahampas pa siya ng mga sundalong Romano, hanggang ipinako na nga siya sa krus at pinatay na. Pero lahat ng yun tiniis niya. Gusto niyong makaramay kayo sa kanya, yung parang nadamaya natin siya. Pag dumadating ang pagsubok, magtiis tayo. Huwag tayo malungkot, manalangin tayo sa Diyos, humingi tayong tulong, magalak tayo na tayo'y dumadaan sa pagsubok. Kasi pagkatapos na tayo'y masubok, may pangako po ang Diyos. Sa Santiago 1:12. Pakinggan nyo. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ayon, maliwanag po yan, kapatid, na mapalad ang tao na nagtitiis ng tukso. Sabi, pagkasubok sa Kanya, tatanggap siya ng putong ng buhay. May buhay na walang hanggan po. Okay na po yan, kapatid? Maraming salamat po, Brother Eddie. Totoo po ba yung karma? Ang karma, ang sabi nila, yun daw ay parang ganting balik. Na pag gumawa ka ng masama, babalik sa iyo masama. Actually, ang kahulugan ng karma, yan ay bunga ng ating gawain. The fruits of action. Yun ang kahulugang literal ng karma. Fruits of action. Bunga ng gawain. Kaya pag gumawa ka ng masama, gagawin ka rin ng masama. Iyon ang paniwala nila. Pero alam mo sa Biblia, hindi ganon, kapatid. Kahit na ang tao nakagawa ng masama, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman alam na masama, pinapatawad naman ng Diyos yun eh. Pakinggan mo sa 1:13 ng unang Timoteo. Ganito nakasulat. At tanong ko po tungkol po doon sa subject naming philosophy. Bakit po halos lahat po doon sa philosopher mga hindi naniniwala sa Diyos. At may nagsabi pa pong ang Diyos daw parang nakalakihan na natin. Alam mo, ang filosofiya sa tunay niyang kahulugan, yan ay pag-aaral ng reasons. Reasons, no? At pagka ang isang tao ay nagtatawag na siya philosopher o kaya master of philosophy, tapos hindi naniniwala sa Diyos, hindi philosophy pinag-aralan ng kagaguhan yun. Gago yun. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi, eto po, ang philosophy, as it is defined, in the dictionary, it must be based on reasons. Reasons. Ngayon, kung totoo na naniniwala sila sa reasons, what is the reason why flowers appear in different colors? There is a reason, that is a scientific reason behind that. Bakit ang mga bulaklak iba-iba ang kulay? Kasi po, ang mga bubuyog, ang mga paru-paro, ang mga insekto, na-attract sa iba-ibang kulay. Nag-a-attract yon para sila'y dapuan ng insekto. At pag dumapo ang insekto, yung pollen na nandoon sa bulaklak, maililipat doon sa ibang bulaklak para magkaroon ng pollination na tinatawag. Para magkaroon ng reproduction ang plant. Ayon. There is a reason behind the colors of flowers. Sabi nga si Rizal, cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno la gloria de Dios, sabi niya. Meron ho kasing kahulugan lahat ng bagay, may reason. Bakit kaya ang ating kilay paganon? Nakakita na ho kayo ng kilay paganon?
Nakakita na, wala eh. Pag ganun, alam niyo kung bakit? Pinag-aralan ko, ang tao pinapawisan. Pag wala pong kilay, magdidiri-diretso yung pawis mo dito. Diba? Mahapdi sa mata. Para iiwas yung pawis na manggagaling sa noo, para iiwas sa mata, may kilay ang tao pag ganon. Itutulo yun pag ganon. O kaya kung dito naman yung pawis, dumiretso man, wala naman sa mata yun, didiretso rito. Bakit ang ating tenga pa ganyan, hindi pa ganon? Kasi ang pakikinggan mo, kapwa mo tao. Ha? Kapwa mo tao, kaharap mo ang pakikinggan mo. Hindi naman yung ang pakikinggan mo, yung dating ng ulan na galing sa taas. At pag nagkagano, lahat ng tao lulugain. Di ba? Di ba? Ano ibig sabihin? Pati yung istruktura ng ating katawan, may rason sa likod noon. Sa behind everything that God have created, there is reason behind it. May rason, may reason sa kabila ng lahat. Ngayon, paano ka magsasabing ikaw ay nag-aaral ng tunay na filosofiya kung hindi ka maniniwalang may Diyos? Anong reason? Bakit nandito lahat ng bagay? Bakit may tao? Anong reason? Bakit ka napunta sa lupa? Sino naglagay sa'yo rito? Sino yung nakakaintindi ng pangangailangan mo? Bakit lahat ng kailangan mo nandito na rin? Wala sa buwan. Diba? Alam mo, may talata sa Biblia, sa lupa nang gagaling ang lahat ng kailangan ng tao eh. Assignment mo yun, ha? Kailangan bago tayo dumati sa Pampanga, alam mo na eh. Ha? Lahat ng bagay nandito sa lupa eh. Dito mo kukunin eh. Andito, wala sa buwan. Wala sa buwan. Para mabuhay ka, pupunta ka sa Mars, kukuha ka rin ng pagkain, no? Nandito lahat. O, sino kaya yung nakakaintindi ng reasons? Sino yung gumawa nun? Na kailangan mo ang vitamin C, naglagay siya ng vitamin C. Saan? Sa kamatis, sa orange, ha? Sa papaya. Merong ayaw kumain ng orange, maasim daw. Papaya, hindi naman maasim, pero very rich in vitamin C. Naglagay siya sa bayabas. Kasi kailangan ng taong vitamin C. Lalo na pagka tag-ginaw, kailangan ng vitamin C para wag kasipunin. Sino naghanda nun kung walang Diyos? O, kaya kung meron kang reason, dapat may Diyos. That is the main reason behind every wisdom. There is a creator. Meron Diyos. Di pwedeng wala. Dahil kung walang Diyos, mawawala lahat ng reasons. Mawawala lahat. Ewan ko, di ko lang kayang ipaliwanag sa iyo lahat ngayon, kapatid. Ubusin natin ng oras. Pero, umpisahan mo sa umpisa, nagtanim ka ng palay. Yung palay nung anihin mo, kakainin mo bang palay? Hindi eh. Kikis-kisin muna yon. Magkakaroon ng ipa, magkakaroon ng darak, magkakaroon ng mata-mata. O para kanino yung darak? Sa baboy. Tama? Para saan yung ipa? Panggatong. Tama? Para kanino ngayon yung mata-mata? Sa baboy. Sa manok, patuka sa manok. Yung bigas para kanino? Para sa'yo. Pero yung tinanim mong palay na nakuhanan mo ng darak, nung lumaki na yung baboy, para kanino naman yung baboy? Sa tao rin. Di ba? Lahat ikaw ang end beneficiary. Ang lahat ng ginawa ng Diyos, you are the end beneficiary. Ikaw ang nakikinabang ng lahat ng narito sa lupa. Ikaw naman, sino naman ang makikinabang sa'yo? Na itanong mo na? Ikaw ba tatanda na lang para lamunin ang lupa at mauurin? Ganun na lang ba? Walang rason doon, walang pangit yun. Hindi ganun ang dapat maging katapusan ng buhay ng tao. Kaya, sa lahat ng bagay na ito, ang ultimo na dahilan, may isang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay para sa atin. Hindi pwedeng wala. Ang dami kong napasok. Bakit kanina lang ako nakakita ng hindi pwedeng mag-offer yung mga bisita? Bakit wala kayong tithes? Bakit wala kayong love offering? Bakit wala kayong ganito na nakasobre? Kasi wala ko sa Biblia yun kapatid.
Eto, tinan nyo. Unang-una, ang bisita po rito sa amin, hindi namin tinatanggapan ng pera. Kahit ano. Bawal po kasi sa Biblia yun eh. Na kahit sino hihingan mo ng pera. Bawal po yun. Yung walang delikadesa, matakaw ng pera, kahit sino hihingan. Pero kung may delikadesa biblika ka, ikatlong Juan 7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Kita mo. Pag hentil ka, hindi ka pa kabilang sa church, Gentile ka, hindi ka kukunan kahit ano. Ang mga alagad, walang kinukuhang anuman sa mga hentil. Paano po pag-baptize ka na sa ano nyo? No? Voluntary pwede ka Ay, magbigay. wala po kayong talagang tithes na dapat... Wala yung tithes, wala. Kasi... Kapatid, alam mo yung tithes, malakas pagkakitaan yan tithes. Halimbawa, magkano ba kita nyo rito sa Hong Kong? 3,000 Hong Kong dollars? 3,200. Pagka nag-tithing ka, ay ibig sabihin nun, 320 sa pastor. Pero wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia, hindi aral ni Kristo yun. Yung pong paikapo, eto po yun. Basahin natin. Hebreo 7:5. Pakinggan nyo po. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kanino kukunin? Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ayan, yung mga kapatid nung mga anak ni Levi na saserdote, yun ang merong katungkulang magbigay ng ikapo, at ang mga saserdotes Levitas, yun naman ang kukuha ng ikapo. Utos po yan sa panahon ng sacerdotes Levitas. 7:5 yan ang Hebreo, no? Lagay natin nga sa 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan na yung sacerdotes Levitas, pinalitan pati kautusan. Kaya nawala yung ikapo eh. Eh anong kapalit? 9:7 na 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Hindi ikapo yan. Ang magpapasya, puso mo eh. Eh kung gusto mo nga magbigay ng 5 lang, pwede eh. O kung maaati mo naman na magbigay ka ng 5, pwede. Kung wala ka talaga eh. O halimbawa naman gusto mo naman magbigay ng 20, pwede rin. Hindi naman kita pinipil, puso mo nagpasya. Yun ang panahong Kristiyano. Ito ang batas. Magbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun po ang batas ngayon. Pinalitan na yung ikapo. Ang Diyos, mas tinitignan niya yung puso ng Kristiyano. Mas mabuti, mas karugod sa Diyos, nung nagkusa ka ng kusa mo na you have been generous by your own volition. Yun ang gusto ng Diyos eh. 1:19 ng Isaias. Kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alam niyo, ang Biblia po may utos na kusa. Eh, hindi naman lahat tayo dapat pipresyohan. Ikaw bahala ka magkusa. Eh, halimbawa, may nagpapalimos sa'yo. Sabi nung nagpapalimos, palimos nga, 50 pesos, hindi ka ba magagalit? Pinamamalimos ka lang, ikaw pa nagpipresyo. Hindi ba maisip kayo? Pero kung may nagpapalimos, mahawa naman po kayo. Baka nga, bigyan pa 100 yun eh. Dahil naawa ka eh. Eh, itong mga pastor, kung magpalimos, may presyo eh. Hindi ba nagpapalimos yan? Pagdating mo sa kapila, may yung kahon, lumilibot yun eh. Eh, mali talaga eh. Alam niyo kung ba't mali? Sa Biblia, hindi yung kahon ang lumilibot, yung kahon ang pinupuntahan ng tao. Ganon sa Biblia. Pakinggan niyo. Sa Marcos 12. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao. Yung maghuhulog, yun ang lumalapit eh. Di ba? Eh ano nga yung ginagawa ng relihiyon? Yung kahon ang lumalapit para wag kang makaiwas, tatapatan ka. Pag hindi ka nagbigay, tatagalan sa harap mo yung kahon. Di ba? Ganun yun. Mali po yun. Dapat ikaw ang lalapit sa kahon.
Ganun ba? At yung bisita, hindi kasali yun. Kasi po, hindi pa naman kapatid, hindi pa naman mananampalataya. Bakit mo hihingan? Sabi ni Kristo, yung hindi sumasampalataya pa, yung hindi pa nakakaunawa ng buo dun sa gampani ng grupong sa Diyos, hindi dapat hihingan. Hindi ka kukuhanan kahit ano. Nakasulat po sa Biblia. Marami tayong relihiyon at saka marami pong pangalan ng ating Panginoon. My Lord, Jose, at kung ano pa. Samantalang nandyan sa Biblia na ang pangalan ng Ama ay hindi pa nabuo gaya ng YHBH. At kung tayo naman ay magdasal, ay nasabi natin na, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano po talaga ang pangalan niya na tunay at totoo? Sinabi nyo na nga eh. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ito yung Ama. Kasi yun po mismo ang pangalan niya eh. Yun po ang kanyang kauna-unahang pangalan, Ama. Basahin po natin sa 63:16 ng Isayas. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ayun. Kaya nga po, Ama eh. Ang pangalan niya eh. Kaya kung manalangin si Kristo, ang tawag niya Ama. Kung anak ka, dapat ang itawag mo sa kanya'y Ama dahil anak ka. Ayan ang dapat nating maintindihan. Kaya po, hindi filosofya yan ha. Kaya yung salitang Ama, the word Father was prohibited by our Lord Jesus Christ to be used to any other person other than the Father in heaven. Let us read that. 23:9 of the book of Matthew. And call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven. Bawal itawag sa iba yan eh. Ang tatawagin mo lang, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Anong tawag? Ama nga! Yun nga pangalan niya. Bawal itawag sa iba yan. Which are for one is your Father, which is in heaven. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven. Bawal itawag sa iba yan eh. Ang tatawagin mo lang, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Anong tawag? Ama nga! Yun nga pangalan niya. Bawal itawag sa iba yan. Call no one your Father upon the earth. Huwag niyong tatawaging Ama. Ang sino mang tao sa lupa, isa lang ang worthy para ang Kristiyano'y tawagin niyang Ama, ang Ama sa langit. Yun lang ang karapat-dapat na tawaging Ama. Kasi dun tayo nang galing eh. Yun po. Kaya yung pangalan niya, Ama talaga yon, mga kababayan. Ama. Ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan mula nang walang pasimula. Ama. Father. Especially so, kung ikaw ay anak ng Diyos. Tawag sa kanya, Father. Kasalanan po ba gawin ang premarital sex? Ang sex, kapatid, kung ang tatanungin mo tao, hindi yung mga hayop, kundi tayong tao, walang pinaka thrilling experience sa tao, kundi yung sex. Sinasabi yan sa diksyonaryo ng tao. Lalo na yung period of orgasm, sinasabi na yan ay yung sexual intercourse, ang kanilang sinasabi ron, that is the greatest joy of man. Speaking of earthly things, ay ano yan eh, yan ang pinaka, kumbaga,
nakakatrill sa tao. Kaya mayroong mga tao, for the sake of sex, binibigay yung kanilang pera, binibigay yung buong kayamanan, for the sake of sexual enjoyment. Ano sila? Namumuhunan sila ng buhay, ng karangalan, kuminsan. Yan ay napakaligaya para sa tao yung sex, no? Yan, alam mo, kaya ganyan yan. Kasi, yan ay paraan ng Diyos para yung tinatawag nating procreation. Ibig sabihin yung pagpaparami ng tao. Kaya yan, ginawa ng Diyos na sagrado yan eh. Yan, isang bagay na banal para sa Diyos na hindi dapat gawin parang biro-biro. O kaya pwedeng gawin sa tabi-tabi, parang biruan lang, okay na, hindi ganon. Ang responsible na sex relationships, may kasama yan na responsibility mula sa Diyos, sa sosyedad, at sa sarili, at sa partner mo. Yan responsibilidad na hindi lang pleasure ang hanap mo, kundi pag ginagawa mo yung sex, kasama na yung responsibility. Meron ka dapat na awareness doon sa responsibility na magiging, kasi pag nakipag-sex ka sa isang babae, nagkaroon ka ng experience, o kaya sa isang lalaki, ikaw halimbawa nakipag-sex ka, magkakakilala na kayo At eventually, hahanapin mo yun Magkakaroon ng urges para hanapin mo yun. Maybe with the same person, kung ikaw ay talagang malinis ang budhi mo, kailangan makita mo na agad yung responsibility na pagka nangangailangan yung partner mo, may responsibility ka. Pag nangangailangan ka, may responsibility yung partner mo. You cannot just ignore your partner once you entered into that relationship. May sinasabi ang Biblia na nananagutan ka na kung lalaki ka o babae ka na ibigay yung nararapat sa iyong asawa. Sa unang Korintos 7, ganito sinasabi sa versikulo 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. 4. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. 5. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Tamo, meron sinasabi dyan si Pablo na pagpipigil. Pero in spite of that, meron siyang unang sinabi na ibigay ng lalaki sa asawa ang marapat, gayon din naman ng babae. Wala kang kapangyarihan babae sa iyong katawan, maliban sa asawa mo, ganon din naman ng lalaki, maliban sa kanyang asawa. Huwag kayong magpipigil sa isa't isa, malibang pagkasunduan. So, laging ang relationship nyo mutual. At kailangan meron ding pagpipigil, hindi naman kahit kailan nyo gusto, gagawin nyo na, no? Ang tinutukoy dito ni Pablo yung kailangang sexual ng isa't isa, no? So makikita natin, meron ng responsibility yung lalaki sa babae at yung babae sa lalaki. Hindi lang kung nag-e-enjoy kayo, pagkatapos maghiwalay kayo, may manganganak yung babae, iiwanan na nung lalaki, pagkatapos ang mangyayari, hahanap ng iba yung lalaki, ganun din yung babae, magkakawasak-wasak na ang buhay mo. At ito ang resulta ng irresponsible sexual relationships ng lalaki at ng babae. Kaya yung tanong mo, okay ba yung free marital sex? Sa Biblia, hindi sinasang-ayunan ng Biblia yan. Kailangan bago ka makipag-sex, siguraduhin mo na tied up na kayo. You will cleave to each other. Whatsoever God has joined together, let no man put asunder.
pagka kayo'y united as one flesh, meron na kayong responsibility. Kaya tawag sa mag-asawa, yung babae, yun ang better half mo, yung asawa mo, better half mo. One half, it explains your union. Kayo'y isang laman. At yun ay ginagawa under God's way. It is God who ordained the union of a man and a woman to perpetuate the species of mankind in the process of procreation. Kaya dapat, ang kailangan dyan ay huwag kang makikipag-sex ng hindi ka nakatali. Pwede kang iwan ng lalaki. Pag hindi ka nagustuhan, pwede kang iwanan, pabayaan ka na lang. Yung virginity mo, hindi mo na maibabalik. Sa lalaki, walang nawawalang ganun, ano? Pero sa babae, meron. If you lose your virginity, sometimes nagiging reproach ito sa'yo. Parang kapintasan na ito habang buhay mo, kahit sino pang lalaki ang makuha mo, maaari ipinta sa'yo. Ano, makuha naman kita, hindi ka naman virgin eh. Lagi na lang pag-uusapan nyo yan. So treat yourself, if you are a woman, as a sacred creation of God, na kung ibibigay mo yung sarili mo sa isang lalaking, sigurado ka na hindi ka lang lulukuhin o hindi ka niya pababayaan. Ganon, kapatid, ang ano dyan sa Biblia. Kasi sa Biblia, bawal nga mag-asawa dun sa Israel, bawal nga sa kanila mag-asawa ng lamas eh. Yung lamas na, kapatid na Joseph, no? Yung babae na hindi na virgin. Kung Israel ang pag-uusapan, bagay, sa atin, panahong Kristiyano na ngayon, iba na. Pero noong una, stricto talaga. Bawal mag-asawa ka sa lamas at saka sa hindi na dalaga. 21:14 ng Levitico. Sa bao o inihiwalay, sa lamas o patutot, ay huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. Batas sa pag-aasawa sa Israel, lalo na dun sa mga Levites, sa bao o sa inihiwalay o sa lamas o sa patutot, huwag siyang mag-aasawa. Kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. Tamo? Kaya kung ikaw ay babaeng may takot sa Diyos at may pagpapahalaga sa sarili, hindi mo ibibigay yung sarili mo sa isang free marital sex. Ganun yun, kapatid. Ang katanungan ko, Mr. Soriano, tungkol sa binanggit na ipiniliwanag ng 2 tauhan na ang sabi nila, ang Diyos daw ang naglalang. Katunayan, ang isang katunayan nila ito, si Darwin. Sinabi ni Darwin, dahil evolution, at sabi, ang ikinumbas nila kay Darwin, bakit kaya daw yung unggoy sa Manila so hindi pa nagiging tao? So lumalabas, ang sabi ni Darwin, from ape to man, or from monkey to man. Ngayon, ang isa naman, wala raw ibang nagbibigay ng hinga o paghinga sa tao at sa lahat ng bagay, kundi ang Diyos din. Ngayon, iisahin ko lang yung tanong. Ngayon, ang tanong mo, bibitaw kaya silang dalawa sa kanilang paniwala kung malaman nila o pag ni-review nila na mali ang intindi nila kay Darwin tungkol sa evolution and creation? Ang pangalawa naman, kung malaman mo na sa medisina pinapatunayan na walang ibang nagdadala ng paghinga sa tao kundi ang air bubble na nilalaman ng red corpuscle at pwede yan na eksperimento. Ano po ang ibig sabihin? Ang tanong ko bibitaw ba sila sa kanilang, kasi ayoko namang sabihin, aaminin ba nilang nagkamali? Ay sabi ko, bibitaw ba sila? Ano ba ang termino nila? Pag hindi kasi, wala kasi kanina eh. Okay, ang tema po kasi, yung paghinga kanyo. Hindi, ang una,
katunayan na nilalang ng Diyos ang tao ay Darwin. Okay na po yun. Yung sinasabi yung pangalawa na Ang nagbibigay doon ng paghinga sa tao at sa lahat ng bagay ay Diyos o Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin nun, kung wala Espiritu ng Diyos o hindi ka bibigyan ng paghinga ng Diyos, hindi ka mabubuhay. sasama na ako sa kanila. Dahil paniniwala ko rin yun eh. Wala akong problema doon, Mr. Soriano, kung sasama kayo. Ang tanong, bibitaw kaya sila? Sasama na akong bumitaw. Pag may makakapagpatunay sa akin ng iba sa nakasulat sa Biblia. Okay. Sasama akong bumitaw sa kanila. Okay. I will go with them. I will go to hell with them. Sige po. Ganito kasi, sabi sa Biblia, dahil sa Kanya, dahil sa Diyos, meron tayong pagkatao. At tayo nabubuhay, tayo humihinga, at meron tayong pagkatao. Yun ang sabi sa Biblia, and I will not deny that. Kahit wala ako nung sabihin nila yon, tinatanggap ko yon. Kaya sabi nyo, ang nagpapahinga sa tao, yung air bubbles ng red blood corpuscles. Ano? Sabi nyo yon. That is not even scientific. Will you please explain, Mr. Soriano, explain what science says or medical science says about the air bubbles and it is not scientific? Unang-una sa inyo nang galing yun, na ang nagpapahinga sa tao, yung air bubbles na dala-dala ng red blood corpuscles. Ang totoo, without the iron in the red blood corpuscles, hindi ka rin makakahinga. It is the iron in the red blood corpuscles that attract oxygen. So that the process of oxidation can take place in the whole body. Pero kung pag-uusap paghinga, ang nagpapahinga ang Diyos. Bakit? May red blood corpuscles. May lungs. Wala namang espiritu na sa Diyos nang gagaling. Sinong tao hihinga? Lahat naman ng patay may red blood corpuscles. Isipin nyo. Mr. Soriano, alin doon ang sagot? Ito ang sagot ko. Sandali mo na, ako muna. Akala ko pinakasagot niya ako. Alin doon ang sagot sa sinabi nyo? Nakatunayan na nagbibigay ng paghinga ang tao ay air bubble at dinagdagan nyo lang na kailangan din ng iron to attract the air? O Diyos ang nagpapahinga? Ito, ang mayroong kagagawan para ang tao'y huminga ay ang Diyos. Ngayon, yung paghinga na tinutukoy, actually, ang paghinga yung nag-take place from the nostrils to the lungs, to the air sac in the lungs. Actually, yun ang talagang tinutukoy na paghinga Breathing, tawag sa English. Yung sinasabi nyo sa red blood corpuscles, hindi na paghinga yun That is the distribution of oxygen for the process of oxidation to take place inside the body. Actually, hindi na paghinga yun Ang paghinga is from the nostrils to the air sacs of the lungs. Kung yun nasasabihin nyo, yung paghinga. Ngayon, sino nagbibigay ng ang tao makahinga? Hindi kasi mabubuhay ang laman and it will not do its processes kung walang espiritu. The spirit that gives life. How about life? What is life? Who is the giver of life? Walang libro kayo ng siyensyang maipapakita sa akin na nagpapaliwanag kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Lahat ng libro ng siyensya, lahat ko. Tawagin niyo lahat ng siyentipiko. Tutulak ko. Wala silang maipakikita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Are you asking a question to me, No, Mr. Soriano, or to the audience? I dare you. Dinidare ko kayo. Wala kayong maililitaw na libro ng siyensya na nagpapakita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala niyan. Wala niyan. Okay, I will... Ako meron sa Biblia. Sabi sa Biblia, sa 63 ng 1, ang Espiritu ang bumubuhay. Sabi sa Biblia. Yun ang wala sa siyensya Okay.
I will answer. Pero nakalimutan na natin yung tanong ko. Ngayon, dahil sa audience din ako, I consider myself as an audience, I will give an answer to your question, Mr. Soriano. When you read the book about the DNA says it is the building blocks of life. So kakontra yan ang sinasabi. Palagay ko, nagkakamali kayo. The building blocks of life is the atom. Okay. Dadagdagan ko kayo, Mr. Senado. Sige, sige. Okay, yan. Lumalabas ito, nagbibigay lang tayo kung ano-ano ang ating mga tinatawag. Okay, hindi naman masama yan. This is atom to me. Pag pinag-usapan natin ang atomo, there is no more such thing as living or non-living, organic or non-organic, dead or alive, patay o buhay. When I speak of atom, because all things, living, non-living, patay, buhay, organic or non-organic, composed of a moving or living atom. Tama yun? Wala tayong usapan doon. Therefore, you are admitting that the real building block of life is the atom. DNA. Kasi, inaamin nyo non-living or living, organic or inorganic, lahat ng yan, actually, the building block of the whole universe is the atom. Where is the DNA without the atom? I don't know. Where will you get your DNA without the atom? But Mr. Soriano, if God only add that word to all his messengers in the Bible, maybe I don't need. What word do you mean? What word do you mean? Atom. The atom? Nasa Biblia yung atom. Nasa Biblia. Wala sa Biblia. Shall we read it, Mr. Soriano? Nasa Biblia wala yan. O ngayon, ganito yan. Gusto mo, babasahin ko. Kaya lang, huwag mong hihintayin sa akin yung salitang atom. Ano? Parang ganito. Magbabasa ako ng Pilipinas. Pero hindi nakasulat sa Biblia, Pilipinas. Dahil yung salitang Pilipinas nung maimbento o nung mailagay, 1543. 2 years after the discovery of the Philippines in 1521, the Philippines was named Philippines after the name of King Philip II of Spain. Kaya yung salitang Pilipinas, wala sa Biblia yon. Wala. Pero sa Biblia may sinasabi, mga pulo sa silangan, mga pulo ng dagat. Ano ang Pilipinas? Mga pulo. Nasaan? Nasa silangan. Saan natin ng mga pulo ng dagat sa silangan? Nasa dagat. Nasa dagat Pasipiko. Kaya sa Biblia, I am certain, kasama Pilipinas. Pero wala yung pangalan Pilipinas sa Biblia. Parang yung salitang ampalaya. Basahin mo buong Biblia, walang ampalaya. Pero mababasa ko sa Biblia yung ampalaya. Paano? Sabi sa Biblia, kakain ka ng karne, kalakip ng mapapait na gulay. Napait ba ang ampalaya? Gulay ba ang ampalaya? O yun na, nakasulat na. Ampalaya. Pero hindi mo pwedeng hanapin sa akin yung ampalaya dahil walang ampalaya sa Biblia, yung salitang ampalaya. Unang-una kapatid, ang Panginoon Diyos na dapat sambahin, ang Diyos may pagkakakilanlan. May pagkakakilanlan ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Pwede mo siyang makilala. Alam mo kung ano yon? Basahin natin ang isang talata ng Roma 1:19 hanggang 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya,
maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Yan, meron palang pagkakakilanlan sa Diyos. Hindi palatandaan ang tawag ng Biblia ron. Pagkakakilanlan. 1:19, lagay mo nga uli sa screen. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Alam mo, kaya lang natin siya makikilala kung ipinahayag niya sa atin. Kung hindi niya ipapahayag, di naman natin siya makikilala, kapatid. Kaya maraming mga tao nga kung sino-sino ang kinikilalang Diyos Kasi hindi nagpakahayag ang Diyos sa kanila. Kaya ang kanilang Diyos mali. 4:8 ng Galatia. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ayun, meron mga tao na alipin ang mga hindi tunay na Diyos kasi hindi nila kilala ang Diyos. Pero kung gusto mo siyang makilala, may paraan. Sabi ni Pablo, balikan natin ang 1:19 na Roma. Ang nakikilala tungkol sa Diyos, hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ano ba yung nakikilala natin tungkol sa Diyos? Ano ba yung pwede nating malaman tungkol sa Kanya? O makilala? Sapagkat ang wika, yung mga bagay ng Diyos na di nakikita. Meron palang mga bagay na hindi nakikita, no? Pero ang sabi, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, nakikita ng maliwanag. Ano yun? Sapagkat ang to, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ganun pala, kapatid. Matatanto mo, marirealize mo, maunawaan mo ang Diyos sa pamamagitan ng bagay na kanyang ginawa. Parang ganito, kapatid, meron kanyang inuupo ang silya. Tignan mo, pantay ba ang paa? Di ang gumawa niya nakakaintindi, no? Dahil kung ang silya, mahaba isang paa, pag hindi tumiwari ka yan, di ba? Kahit hindi mo nakita, kapatid, yung gumawa ng silya mo, ang ibig sabihin nun, may isip yun. Yan. Ngayon, paano tayo makakakilala sa Diyos? Ang sabi ni San Pablo, yung mga bagay ng Diyos na hindi nakikita, natatanto natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. You may realize His eternal power and Godhead by the things which He has made. Ayan. The things that are made. Sino yung Diyos na yon? Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Yung kanyang pagka-Diyos ay walang katapusan. Natatanto natin o nare-realize natin kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Napakadakila niya. Sabi nga nung kantang narinig ko kamakailan. And I said to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark silent night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Sweethearts whispering, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Tamo? Titignan
tingnan mo lang naman yung nakikita mo, marirealize mo na hindi magkakaroon ng bituin kung hindi ginawa ng Diyos. Kung walang Diyos, sino gumawa ng bituin? Sino gumawa ng araw, di mo naman kayang gawin. Kahit nga ipis, hindi mo kayang gawin eh. Ang silyang inuupuan natin, naniniwala tayong may gumawa, ipis pa wala. At yung gumawa na yon ang Diyos na sinasabi ng Biblia. 17:24 ng gawa. Pakinggan mo kapatid ha. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Saan ang Diyos na itinakikilala ng Biblia dapat nating sambahin? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na naririto. Siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Yan ang Diyos. Gumawa ng langit, gumawa ng lupa. Hindi tumitira sa templong ginawa ng mga kamay. Kaya ang Diyos na totoo, kapatid, yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, paano mo siya makikilala? Kahit hindi mo siya nakikita, yung kanyang mga ginawa, yung kahangahangang gawa ng Diyos, na walang ibang makakagawa, yun ang palatandaang meron ng Diyos. Yung Diyos na yun ang dapat nating sambahin. Basahin natin, yung Diyos na gumawa, yung lumalang, hindi yung Diyos na ikaw ang gumawa. Meron sumasamba, siya gumawa sa Diyos niya. Mali yun. 17:29 ng gawa. Basa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayan, hindi tayo dapat maniwala doon sa inukit ng tao. Ang dapat nating sambahin, yung Diyos na gumawa, hindi yung Diyos na ikaw ang gumawa. Dapat yung Diyos na gumawa sa'yo. Basa. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayan ang sasambay natin, yung lumalang sa atin, yung lumalang sa langit at lupa, yun ang sasambay natin. Hindi yung ribulto, hindi yung ginawa ng kamay ng tao. Yan ang sagot ko sa yung tanong. Tanong ko lang ho kung ang pagiging tomboy at bakla ay isang kasalanan. Aba kung ikaw tomboy, pinanganak kang tomboy at bakla, pinanganak kang bakla, ba't naman naging kasalanan mo pinanganak kang ganon? Meron ang bakla, ayaw naman niyang baklase. Kaya nagpipilit magpakalalaki, nag-asawa. Nung mag-asawa, nagkaanak naman. Kaya lang... Ito muna ho, wala ho sa Biblia na ipinanganak ang mga tomboy at saka mga bakla. Nasa Biblia po, kapatid. Huwag niyo sasabihin wala sa Biblia. Meron po nun. Ay marunong pa pala kayo sa Biblia At saka kung kayo po'y marunong nan talaga ng Biblia, huwag na kayong magtanong sa akin. Huwag niyo kong sabihin sa akin wala sa Biblia. Nagkakamali kayo. Ho? Paki-explica nga ako nasaan ho. Kaya nga hindi sumasagot nga ako sa inyo, hindi pa ako tapos, kapatid Alam nyo, kapatid, sa Biblia, yung sumasagot bago makinig, kamangmangan sa Diyos yun. Pakinggan nyo muna, nagtanong na kayo. Pakumpletohin nyo ang sagot ko. Para alam nyo yung isasagot ko kung nasa Biblia, kung wala. Dahil sasabihin ko naman po ang sitas Pero para hatulan nyo, tinututulan nyo ako agad na wala namang ipinanganak na tomboy o bakla, ang mangyayari, magdidiskusyon tayo. Tingnan muna natin, sa Biblia. Sino ba ang pinanggalingan ng lahat ng tao? Basahin nga natin ang Henesis, Kapitulo 3, versikulo 20. Pakinggan nyo. At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa,
sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sino raw po ang ina ng lahat ng nabubuhay? Si Eva. Tanong natin, nabubuhay ba yung bakla o tomboy? Nabubuhay. Sino nanganak? Mula kay Eva, mula sa lahi ni Eva. Hindi naman kumutomboy o bakla sumipot na lang sa tabi ng puno ng nyug Ipinagbuntis din po yun Ay ang lahat naman ng ipinanganak sa mundo, ipinanganak ni Eva Galing sa lahi ni Eva. So, ipinanganak sa mundo ang mga tomboy at bakla. Ang tawag, ito po. Kaya sabi ko sa inyo, nasa Biblia Unang Korinto 6:9 hanggang 11. Pakinggan nyo. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae. Ano ho ba yung nagsasababae? Di ba yun ay lalaki? Na nagdadamit babae, nagkukularete, naglilipstick. Ano tawag natin sa ibang tawag? Bakla! Bakla ba yun? Nasa Biblia ba yung bakla o hindi? Nasa Biblia! May nagsasababae. Ano pa? Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Hindi ba bakla yun? Mag-isip lang tayo, nasa Biblia yun yung tomboy, nasa Biblia rin ba yun? Pakinggan nyo sa Roma, ganito po ang ating mababasa sa 1. Ito po ang ating mababasa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan ang totoo, nasa Biblia po, yung kanilang kagamitan ng katutubo nang nalalaban sa katutubo, na gumagawa ang lalaki ng kahalayan sa kapwa lalaki, gayon din naman yung mga babae. May tomboy, saka may bakla po sa Biblia. Lahat ng tao sa mundo galing kay Eva at kay Adan. May bakla ba? Meron. May tomboy ba? Meron. Pinanganak ba o hindi? Pinanganak. Nasa Biblia ba? Nasa Biblia. Mali yung hatol nyo sa akin? Sasabihin nyo, wala sa Biblia. Nasa Biblia po lahat yan. Ngayon ganito, ang tanong nyo, meron bang kaligtasan yung mga tomboy? Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. 2 ng unang Timoteo, pakinggan nyo. Na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Meron ba siyang gustong taong mapahamak? 3:9 ng 2 Pedro, pakinggan nyo. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kanyo, hindi ibig ng Diyos na sino man ay mapahamak. Ang liwanag Wala siyang gustong mapahamak. Tomboy kay bakla. Basta sumunod ka sa Diyos, nagbagong buhay ka, nagsisi ka sa kasalanan mo, hindi ka lalabag sa utos, may kaligtasan ka po. Ang katunayan, yung mga nagsasababae, mapakiapid sa kapwa lalaki, na nasa Korinto, bandang huli, sabi ni Pablo, nangahugasan na kayo, nalinis na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yan po nangyari dun sa mga tao na yon. So kahit na gaano kasama ang tao, kahit ano pa siya, kay silahis pa siya, o kaya kay siya kung ano pa, basta po nagbalik loob sa Diyos at nagbagong buhay at hindi na gumawa ng kalikuan, naliligtas yun. Yun po ang nasa Biblia, kapatid. Si Kenneth Jan Castillo, isang Seventh-day Adventist. Sige. Martes. Palagi po akong nanonood ng programa mula pa po na ako ay 4th year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa
araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Alam mo, siguro kapatid, huwag kang magagalit, ano? I believe that you are a Seventh-day Adventist, though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning, ano? Pero ganito yon. Hindi naman masamang magsimba ng linggo, eh. Kayo lang naman ang tutol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12:1, sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba. O-offer mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid, kung Sabadista kan talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatayin nila yung tupa, papatayin nila yung baka, o-offer nila yon as a burnt offering. Patay na, no? Ngayon, sa New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng mga baka, mga tupa. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng baka. Eh, sino ngayon makaka-afford yung isang baka, papatayin mo, susunugin mo lang. Baka pag sinusunog mo yung magalit pa yung mga kamag-anak mo at kapitbahay. Hoy, ba't mo susunugin niya? Sarap-sarap niyan. Oh, sabihin nilang gano'n, ano? Baka ikaw makagalitan pa. Nung araw kasi sinusunog mga baka, tupa, yahandog sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng Bagong Tipan, hindi na po baka, tupa. Itong sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Ihandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos? Na isang haing buhay. O, basahin nga natin sa Hiligay nun yun, kapatid. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan. Bangod sang kaluoy sang Diyos, sa pagdulot sang inyo mga lawas, subong nga halad nga buhi, balaan, kag kalahamutan sa Dios, nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung paghalad sa inyong lawas. Itong katawan niya, gagawin mong halad para sa Diyos na buhay ka buhay, para makagawa ka ng espirituhanon nga pagsimba. Ano ba kahulugan nun? Paano? How do we offer ourselves as a living sacrifice unto God? Paano yon? Kunin natin ang paliwanag kay Pablo rin sa 6:13 ng Roma. Dili ninyo itugyan ang inyo bahin sa sala, subong nga galamiton sampagka di matarong, kundi itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios, subong nga buhi, gikan sa mga patay, kag ang inyo mga bahin, subong nga mga galamiton sang katarungan sa Dios. Ayon. Ihandog nyo ang inyong mga bahin, Opo. ang inyong mga sangkap. Opo. The entire body itself, ihandog mo sa Diyos na isang haing buhay na ano yon? Mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Magpapakasangkapan ka, gagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye, inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kalye, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapitbahay mo, binigyan mo ng isang kabambigas, o naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapitbahay mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang haing buhay sa Diyos. Yun ang pagsimba.
o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahabagan mo yung kapitbahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. Ganon ang kahulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yun araw-araw. Araw-araw, hindi lang Sabado. Paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 2, at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kita nyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga Sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika, para bang Sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang Kristiyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng Gawa. Sa nahaunang adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo, nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sang iyawali, tubtob sa tungang gabi. Tamo, ano yan? Nahaunang adlaw sang semana, the first day of the week. Kung 7 araw meron ng 1 linggo, ang ikapito yun Sabado, so ang unang araw linggo. Nagkakatipon sila linggo, Domingo. Hindi masama yung magkatipon doon sa araw. Maraming pong salamat. Sige, salamat kapatid.